Kung nung mga nakaraang araw mga kababayan, ay galit na galit itong si self-proclaimed Congress Mother. Si Percival mga kababayan, ang kongresista ng Akbayan. Nang tawag niya sa kanyang sarili, Congress Mother. Galit na galit dahil bakit sobrang tagal nagmamansari na daw mga kababayan ang ipinail nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte at hindi pa rin umuusad. Ngayon naman, ang nagwala sa media ay ang kanyang Congress sister, mga kababayan, na si Raul Manuel. Na hindi po ito taga-akbayan. Hindi taga-akbayan, pero aklayan. Aklayan. Itong dalawang mga ulol, mga kababayan, na sinasabing mga original na mga berdugo. Berdugo? Berde ang dugo. Berdugo. Ng Tuwadcom, mga kababayan. Ito ang mga original miyembro ng Tuwadcom. At malamang miyembro din ng Tuwad na Daan na mahilig daw di umano mga kababayan sa mga backdoor negotiation. Backdoor negotiation. At sa mga komento sa social media, mga kababayan, hindi pa talaga mawawala yung mga taong nagsasabing mahilig daw silang magpa-luvey. Magpa-luvey? Ano yung luvey? Diyos iyo, Marimar. Ay ngayon, etong dalawang akla, mga kababayan, ay nagwawala dahil hindi pa rin daw umuusad ang sinampan nilang impeachment laban kay VP Inday Sara. Para daw mga estudyante hindi ginagawa ang kanilang mga assignment. Ito ang kanilang mga kasamang kongresista, mga kababayan. Panoorin niyo po. Dismayado ang ilang mga... Sige! Madismayala kayo mga akla. Wala kaming pake. Impeachment laban kay VP Sara sa bagal ng pag-usad ng mga reklamo. Atat na atat ang mga akla, di ba, mga kababayan? Kasi mula nang ihain ang unang... Magsi-second mansari na pala. Pero wala pa rin nangyayari. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona. Bilis-bilisan nyo na dahil gagamitin ng mga akbayan, mga kababayan na platform yan para sa kanilang pangangampanya. Dahil kung maaabutan ng next election, mga kababayan, wala nang silbi. Pinaalalahanan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Raul Manuel, na ang sabi ni Dr. Lorraine Badoy, mga kababayan, ay nagka-boobs na daw simula nung naupong congressman dyan. Pansin nyo, di ba laging naka-loose fit si Raulul? Pero kapag lumalabas daw yan, mga kababayan, fitting na fitting ang mga damit. Tapos kitang-kita daw yung bukol, mga kababayan, sa kanyang mga dibdib. Mambabatas na may assignment silang tila nakakaligtaan. Wow, assignment talaga ang term ni Raulul, no? Sino ang teacher niyo, Raulul, na nagbigay sa inyo ng assignment? Yan ang malaking katanungan. Malamang si Tamba, mga kababayan, sabi ng buhaya. Etong assignment ko sa inyo, mga akla. Impeach nyo si VP Sara! Tapos yung mga kaklase ni Raulul Manuel, mga kababayan, ang babagal. Gumawa ng assignment. Pabuti pa ito sina akla, mga kababayan. Si Raul at si Percival. Tingnan nyo. Mga berdugo, no? Berdugo. Ang kanila mga pangalan, Raul. At saka si Percival. Smia. Berdugo ang mga pangalan, mga kababayan. Pero mga aklayan. Sila ang first at second honor na gumawa ng kanilang assignment. Tapos, nagnaktol, mga kababayan, dahil ang tatagal daw mag-submit ng assignment. Ito mga kasamahan nila, mga kongresista. Hindi pa kasi umuusad ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo matapos ang ilang linggong pagbabalik sesyon ng Kamara. Ang tagal! Bawat araw daw, mga kababayan, na nakakalaya si Sara Duterte is injustice daw, ha, mga kababayan. Sabi ni Congress Mother Percival. Tila lumalamig pa sa impeachment. Dagdag pa ang sinasabi nilang posibilidad na baka magsimula na ang one-year appointment ban kapag umusad na ang impeachment kasabay ng eleksyon ngayong taon na posible ring makasagabal sa pagpapalit ng mga miyembro ng Kongreso at Senado. Buti nga, mga ulol kayo Pilipilit kasi ng mga buang na mga kababayan ng impeachment. Kahit wala namang basihan. Bago sana pangunahan ng akla Kamara kung ano man ang magiging pasya ng Senado, sa atin meron tayong assignment. May assignment si Akla. Sinong nagbigay ng assignment sa'yo, Akla? Sinong teacher mo? Ang sabi, malaki daw ang tiyan ng teacher mo. Isang tamaluslos. Nagagawa. Kaya mas mainam sana na gawin natin ang role natin. Role? Yung mga backdoor negotiation niya? Dahil wala namang itatakal ang Senado kung hindi ito masisimulan sa loob ng Kamara. Git nila, hindi dapat na... Ayan si Congress Mother daw, mga kababayan.
Tingnan nyo ang kanilang paglalakad mga kababayan kasama ng mga madre at saka pari. Parang kulto, oh. Nagagamit na dahilan ang umano'y parang nag-procession ng patay mga kababayan. na impeachment complaint para hindi na umusad Ay, yung ulo, oh. Anong klaseng buhok nga, nakla? para hindi na umusad ang tatlong nakabimbing reklamo. Parang buhok ng ibong Adarna. Sa ngayon, tangi nilang magagawa ang mga lampag sa mga ikinakasan nilang pagkilos. Sige, mga lampag kayo, mga akla. Tingin ko may window pa rin na mangyari ito para pwedeng yung susunod na Senado. Wala na kayong pag-asa. Dahil tapos na ang midterm election. Doon naman sila sisip-sip sa susunod na magiging presidente. Ay yun yung magtalakay ng mga matatanggap nila ng mga articles of impeachment. Paano yan kung mababasura this Congress? Mayroong 1-year ban. Mag-aantay na naman kayo until next year. Ang abogado ng ikatlong complaint na posibleng dahil rin sa timing kaya malamig ang ilang kongresista sa pag-usad ng impeachment. Pero kaninong kasalanan yan? Sa inyo, dahil kayo ang nagsampa niyan nag-file. Alam nyo pala kulang sa timing. Andyan pa ang patrimonyo mga kababayan na ang sabi ni Ka Eric, galing daw sa organisasyon mga kababayan na itinayo ng CPP, NPA, NDF. Nagsuot talaga ng pampari mga kababayan ng damit para kunwari banal na aso, santong kabayo, hubarin mo yan, lobo. full pa rin daw sila dahil tila nagbago ang pananaw ng Pangulo rito. There is a softening in the stance of the President. Matapos magka-issue sa blanco na mga kababayan, report ng BICAM. Biglang naging sang-ayon ang Pangulo doon sa impeachment. Matapos makatikim din ng INC rally. Sabi siguro niya, tapos na yan ang rally, okay na to. Hindi na yan mauulit. Sige, tuloy nyo na. When it comes to impeachment, from saying that it would not serve any purpose to his latest is Pilipino ba to? Mukhang Pilipino mga kababayan. Taas noo statement when he said that the timing Taas noo kahit kanino. Proud ha, proud. Meaning proud. Pero hindi kami proud sa iyo, Amando. Amando Berhil. So pinagagawa nyo dyan. Anyway mga kababayan, attorney lang po ito. Nagkataon na siguro ang kliyente niya ang mga akla na gusto ipa-impeach si Sara. is poor. Si Ligutan ay senior lecturer din sa University of the Philippines. Kayo polo mga kababayan. Taga-UP galit sa mga Duterte. Pero ilan lang naman daw sila mga kababayan yung galit. Yun lang mga maiingay. At saka mga apektado doon sa pulisiya ng mga Duterte mga kababayan na tugisin yung mga komunista at mga rebeldeng NPA. Ewan lang natin na bakit sila nagagalit sa mga Duterte niyan. Pasalamat nga sila na nilalabanan niyan ng mga Duterte yung mga salot sa gobyerno. Unless mga kababayan, somehow mayroong makikitang koneksyon ang mga ito doon sa mga rebeldeng NPA. Ewan lang natin din. Dapat yan imbestigahan. College of Law at base sa kanyang pag-aaral, may legal na basehan para matuloy pa rin ang impeachment kahit mag-e-eleksyon. Kahit hindi abogado, mga ulol na ito mga kababayan, ang kanilang grounds for impeachment, ang isa doon ay yung mayor pa lang si VP Sara. Naging abogado kayo, automatic na yan disqualified dahil nangyari yun na hindi pa siya vice president nun Malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan, nakalagay doon na dapat yung mga kasalanan ginawa niya habang siya ay vice president. Sinali nila pati yung pagiging mayor pa ni VP Sara Duterte. There is no legal and or constitutional impediment. Hindi nga marunong mag-pronounce ng constitutional. So anong masasabi niyo dito mga kababayan na nag-join forces na ang dalawang aklayan? At atat na na maipa-impeach si VP Sara. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.